Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat. Alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oh yeah. Oh yeah. Natawag na po tayo ng direktora at 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Alam mo yung direktor ko na yan? Napakagalang. Napakagalang niya. Dali, may gusto mo ba may malamang behind the scene? Oh. Yan, Director Morian. Oh. Rest day dapat niya. Ibang klase tumawag eh. Ah. Bino mo, kung tawagin niya yung mga ano niya, Oo, sit-sit. sit na lang. Okay At saka na. alam mo, di ba mga Pinoy lang sumisit-sit? Oo. Sa alam mo, Pinoy. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Araw na naman ng Sweldo! Ay, Lunes. Lunes. isang linggo na naman po tayo. Kayod. Kala ko Ay, sa- ito kaya ayaw eh. Nakasimangot ka dito kasama ko. Pero nakangiti pa rin. Ah. Pag Lunes, talagang alam natin, trabaho na naman yan. Otrabats na naman. Kesa walang otrabat. Tama. Kesa tambay sa looban. Ayaw di ba yan? Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang alauna po kami ng hapon sa pag-atid namin sa inyo ng mga balita at mga pangunay mga balita report mula po sa mga kagapay namin ng mga bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at Elite 23 TV. Ngayong araw na ito ng Lunes at syempre ngayon po ay ika-16 na. Nakasweldo na kayo lahat. Ubus na! Ubus na! Eh, 16 eh. Ika-16 na. Buti kung may nakatago ba sa medyas? Pakicheck nyo nga. Wala, nasa utangan. Baka nasa medyas yan, ha? Pakicheck nyo, senyora. At syempre, ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita! At narito na po ang ating mga headlines ngayong araw na ito ng Lunes, ika-16 ng buwan ng Marso. Nako, ito nga ayaw ng senyora ko. Opening pa lang ng ano natin, ng headline. Presyo Oh. ng diesel. Ah. Halos sumampa na sa 100 pesos per liter. Panibagong serye ng big time oil price hike. Kasunod po, kasado na ngayong linggong ito. Talaga. Senyor Balita! Ibenta na namin sa sakyan namin. Yan. Halaga ng posibleng dagdag pasahe sa jeep at bus. Anunsyo. Kala ko panong IA na yan. Kinakabahan na ako eh. Baka kako, sana IA talaga yan o AI. Ni AI yan, Oo, senyor. Pero totoo yan, di ba? Alam mo ko na yan? OA. Totoo talaga yan, di ba? I-issue mo ng DOTR bukas. Hindi mo ba pwedeng baligtarin natin? I-ano na natin. Wala AI. Basta na, yan. AI. Basta yan, OA. OA na yung presyo. Ayaw namin yan eh. Ayaw namin yan. Okay. Bueno, wala ko tayong magagawa. Senyor Balita! Pamamahagi ng cash assistance para po sa mga jeepney chupper
at operator na apektado ng big time oil price hike. Ilalarga na po ng DSWD. Nako, tulakan na naman Yan, yan. hindi yan OA. Ha? Hindi yan OA. Hindi yun. Ang inaalala Okay ko, yan. baka magkaroon na naman ng mga issue na, hindi, wala ko kami matanggap. Wala ko kami natanggap. Yan na naman ang mga Mamaya, issue meron, natin. meron akong Oo, scheme para oo, dyan. Kasi may mga ano yan eh. Mga nangyari na yan nung nakaraan. Mga, yung natatanda mo ng COVID-19. Oo, tama. Yung mga ganyan na. Kaya sabi nila, baka ganyan, baka dati na naman yan. naman, oo. Yan. Sana naman, wag mangyari ha. Senyor Balita! Sa kabila naman ng pagsirit ng presyo ng commercial rice, sapat na supply ng 20 pesos na bigas, yan ang maganda. Tiniyak naman po ng Department of Agriculture. Senyor Balita! Trust ratings ni Pangulong Marcos, naku, sumadsad ha? Sumadsad. Ratings po ni BP Sara, nananatiling mataas bate po sa Pulse Asia Survey. Senyor Balita! At siyempre, 6 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali bago namin ihatid sa inyo ang pinaka-detalye pa rin ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Ihatid muna namin sa inyo ang whether you like it or not. Ayan. At ito po, ihatid sa atin ng ating El Bonito, Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Hindi, alam mo, wala ako iba napulot sa headline mo kundi taas presyo. Limang Kaya nga- item, puro kaya taas nga presyo. ginusto ko, AI na yung binasa ko. hindi. AI. Basta yung ano, Para yung- ibig sabihin, hindi totoo. Basta yung taas presyo, Eh, OA. kaso sabi mo sa akin wala na yan. Wala, yung Hindi taas na. presyo, nasabi ng mga kababayan natin, OA. Yung ayuda, alam mo sabi ng kababayan Oh, natin, oh. okay. Okay. Pinalitan ng letra. Ang problema, yung... Baka naman yung ayuda, yun ang AI. Patay tayo. Huwag naman. pag inay-ay mo ang ayuda, Huwag naman. gera yan. Ayan, Oo, wag naman. magkakagulo yan. Yun po. Yun lang po ang gusto namin mangyari. Okay, baka mangyari nga ganun eh. Kasi usually pagdating sa distribution ng pera, dyan nagkaka... Saka, alam mo, senyor, ako may panawagan sa mga pinagpipitagan nating mga politiko. Okay. It's your time to shine. Ano no? It's their time to shine. Oh, yun, tama nga. Tama. Nang walang pang-eepal. Ito nang panahon. Oo. Para mapatunayan nila na Na sila talagang talaga handa kayong maglingkod sa bayan. Yan. Oo. Handa ninyo paglingkuran si Juan de la Cruz. Yan. Yan. Yes, Mr. Chairman. Mika, saka umalsa ka. Parang nakikipag-alis sa Makapul. Teka, ano ba tayo? Weather ba pag-usapan? Weather. Weather, Nabanggit ko weather. lang kasi yung OA tsaka nabanggit mo kasi yung Yung AI. AI. Oo. Yung I-anunsyo AI. yun, pero binasa ko na ng AI. Oo, tama, Kaya oo. para maganda. Hindi ako makalimot. Sa lagay po ng ating panahon, saan mapunta ang usapan natin? Senyor! Naramdaman mo ba yung lamig ng weekend? Oh, di ba? Oh. Kami nagre-reklamo na sinisipon. Oo. Isipin mo, baligtad ha. Maraming Okay, ng nagkasakit. tag-init ha. Anong panahon niya eh? Tag-init. Yan ang tag-init sa taglamig. Oo. Yan yung lagi mo sinasabi, taon-taon, tag-init sa taglamig. Oo, yan ang tag-init sa taglamig. Hindi, Kasi taglamig mali. Kaya tamang-tama po yung ikakasal ngayong tag-init na ito. Bakit? Malamig eh. Kaso problema, senyor. Nung dati, pag oras, ikakasal ka, tag-init? Oo. Yan, yung ngayon, okay lang sa kanila yan. Kasi nagtatanong, alam mo kung ano nangyari sa nagtatanong? Oo. Mainit ulo. Kasi nagulat eh. Pero senyor, hindi natatagal yung amihan eh. Ha? Humihina na. Humihina na ba yan? Oo, at take note. Kasi yan- kagabi, malamig pa. Malamig pa, meron Oo. pa. May konting Kaninang bugso pa. umaga, malamig pa rin. Tama. Okay. Meron pa rin. Okay. Pero nagsisimula na itong humina. Okay. Ito na, senyor, yung huling bugso. Napagdaanan na natin yung huling bugso at masasabi nating pinakamalakas na bugso ng amihan ngayong season na ito. Okay. Biruin mo ba Sa naman? kasaysayan, ha? Hindi naman, hindi sa kasaysayan. Sa mga panahon, sa for mga- 25 net, for the year lang. Okay, For the year lang. Yung, Kasi nga, ako Oo. rin, nanibago ako dyan, ha? Nanibago ako dyan. Biruin mo. Sabi ko, tag-init, ba't ang lamig? Oo. Biruin mo, sa Benguet nung weekend, nag 7 degrees Celsius. Sipin mo nga yan. Baguio, 9 degrees. Ito yung malupit, Metro Manila.
17 degrees Celsius. Mas malamig pa dito. Ay, Oh, patay pala yung yeah. aircon. Patay pala yung aircon. Pero mas Tsaka malamig. naka-Amerikana ka pa. Okay. Kaya nga bagay di sa mo- malamig eh. Oo, kaya nga. You know, as Americans, we wear coats. Anyway, meron pa rin tayo northeast monsoon na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Pero senyor, inaasahan nating hihina na ito mula ngayon hanggang bukas at maaring sa Wednesday, tuluyan nang mawala ang amihan. So, sa madaling salita, sa Wednesday, talagang tatagaktak na ang pawis nyo. Magsisimula. Ayan, magsisimula na. Kasi may Okay. ilang mga heat indexes. Magsisimula na kayong magpaypay na magpaypay. Yan Ay, ang- Alam mo yung paypay kasi sa akin, ang paypay, tawag ko ano? sa paypay na yan, aircon ware. Aircon ware. Oo, aircon ware. Yan ang tawag ko dyan. Tapos alam mo tawag sa electric fan? Ano? Air cool. O, diba? Kukornin ang biro namin, no? Electric ba? Sige, Epekto sige. ng Lunes. Ay nako, makakaasa po ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ng bahagi maulap na papawirin na may mga pag-ambon dulot po ng amihan at meron pang pabugso-bugso na lamang. Hindi na dire-diretso pero pabugso-bugsong lamig ng simoy ng hangin. Kaya sulitin na po natin yan hanggang bukas at maaring hanggang Miyerkules dahil inaasahan natin by the middle of the week magta-transition na tayo ng dahan-dahan sa pawis weather o yung mainit at maalinsangang panahon dala po ng easterlies. May nagtatanong bakit ganyan yung nangyari at nagkaroon ng malamig na panahon Marami ng nga rin surge. nagtatanong. Kasi nagkaroon ng high pressure area sa China. Tinulak nung high pressure area yung hanging amihan pababa ulit sa atin. Ayun. At biglang lumakas. Ayun. Yun yung dahilan kaya tayo nakaramdam ng malabagyo feels like weather dito sa Oh, Metro yeah. Manila. Kaya lang, ano mo, yan ang pinagmumulan ng sakit ng ubo, sipon. Yan na nga. Alam mo yun? Oo, tama, Dahil nga tama. kasi, Yes, Doc. mainit, mamaya Opo. malamig. Opo. Yan ang hirap eh. Ano pong- Pero sa Lunes, sa ano nga mo, sa Miyerkules. Miyerkules, ayan, pantay na ho yan. Opo. Puro mainit yan, pagpapawisan na ho kayo yan. Opo. Yes, Okay. Doc. Magagamot kami, Doc. Sa ating tropical cyclone, yung ilang bahagi po ng Mindanao, makakaasa kayo ng bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na paulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot yan ng localized thunderstorms lamang. Good news naman dahil wala tayong inaasahang LPA at bagyo sa susunod na 24 na oras. Lalo't higit, mula March 18 to 24, walang nakikitang cloud clusters o kumpol ng kaulapan na maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan natin sa susunod 3 araw, senyor, mula Martes hanggang Huwebes, dito sa Metro Manila, halong init at init lang talaga. Wala nang iba. Halo-halong init, Init at na lang. init. Talaga Oo, puro puro init. init. Okay. Oo. Maglalaro ang temperatura sa Pero 24. paano yan? Kung puro init na lang, baka mainit ang ulo. Wag naman. Oo. Pero may problema, matagal na mainit ulo ng mga tao, lalo na yung mga gasolina tsaka mga Saka pamasahe. tapos, hindi ka nakatanggap. Yun ang Ayan. masakit. Nakapila ka, Patay. pawisan ka, Oo. kung Galit para ka. makuha mo yung Oo. ayuda mo. Mm-mm. Yun ang mabigat dyan eh. Oo nga eh. Kaya nakakapag-init ng ulo yan. Kaya, wala na masuntukan. Wag na magsuntukan. No? Iiwan na lang natin yung kay Pacquiao. Wag din yan! Wag yung Delikado kasahan. yan. Pero may nangyari na, di ba? Oo, Meron yun ang nga. binaril eh. Okay. Ay, nakakalungkot. Mula 24 hanggang 31 degrees o hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura pero mababa ang chance ng ulan mula 6 hanggang 20% lamang. Sa Metro Cebu naman, asahan na maganda at maaliwalas din at halos walang ulap bukas, senyor. Puro araw sa Cebu. Oh, mainit ha. Marami na pupunta ngayon sa mga beaches. Ayan. mga beach. Beaches! Mga beach. Oo, beaches. Beach. Dagat ha, pinag-uusapan natin. Beaches. Karagatan. Yan. Linawin natin maigi. Sabi ko nga sa beach. Yeah. Very good, very good. Thank you, Mr. Chairman. 23 hanggang 31 degrees at 4 to 12% lang ang chance na pag-ulan. Sa Davao City, ganun din. Bagamat mostly cloudy sa araw ng Miyerkules, maganda at maliwalas ang panahon hanggang Thursday. 8 to 24% lamang ang chance na pag-ulan at maglalaro ang temperatura sa 24 hanggang 32 degrees. Kaya ibaon na po ninyo ang inyong mga panangga sa init tulad ng inyong mga payong. Oo, Ano huwag ba? kapote ha, kasi ang kapote sa lamig at ulan lang yan. Yan yung jacket natin na ginagamit. Windproof. Ano ba Yan? Nakalimutan ko yung tawag. Kalimutan ko tawag natin doon sa wind jacket na yan. Parang thermal something. Hindi thermal. Ay, hindi. Mag-thermal ka ba? Di lalo mainit yan. Oo nga, hindi. Kalimutan ko eh. Wind. Windbreaker! Ayun! Windbreaker. Kalimutan ko, windbreaker. Ayan. Siya, sa ating sunrise at sunset, tumilawak pa rin po ang manok! Ay, gilinaw yan, kaya malakas. Kanina alas 6 stress ng umaga. Ayan na naman, badnikit mo na naman yung manok. Naalala ko na naman talaga Hindi, sa bungero. kaya ko lang pinarinig yun kasi bukas gusto ko may lunch na tayo na manok. Gutom ako eh. Sa bungero ba? Hindi sa bungero, hindi. Hindi pa makikita ba? Yung ano lang yun. Yung Okay na. ililibre mo yun na manok. Okay.
Ayaw pasalita kasi libre. At asahan pong lulubog ang araw. Yan ay mga galit. Yan ang gigigil na sila. Iba na. Mga rrr. Talaga. Alas 6 po yan, mamayang gabi. Sa ngayon, yan na muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Goodness, gracias, Daryl Justin sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes. At salamat po sa at medyo magiging maliwalas po ang ating panahon sa mga susunod na araw. Pero siyempre, puro pawis yan. Kaya paypay tayo ng paypay dyan. Yan na po, gagamitin na natin ang mga aircon ware natin. 15 minutos, 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Entra na tayo, arriba, arriba! Sa mga detalye ng ating mga pangunay, mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Nitong linggo, umakyat ang benchmark ng US West Texas Intermediate sa 0.01% sa $98.72 kada isang bariles, habang ang presyo po ng Brent, ang international benchmark para po sa langis, tumaas ng 0.6% sa $103.76 per bariles. Dahil po sa nasabing sitwasyon, muling inaasahan ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo. Uutay-utayin po ang naturang aumento sa loob po ng ilang araw simula bukas, Marso at 17 at 18 at 19 ayon na rin po sa kahilingan ng Department of Energy. Ayon naman sa mga paunang kalkulasyon ng mga kumpanya ng langis, posible pong umabot sa 23.90 pesos kada litro ang dagdag para po sa diesel at 16 pesos and 60.60 pesos naman kada litro para po sa gasolina at 6.90 pesos kada litro para po sa kerosene. Senyor Balita! Samantala, 17 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali at sisimulan na po bukas, Marso at 17 ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng 5,000 pesos na cash assistance dyan po sa ating mga tricycle drivers sa Metro Manila. Walang tulakan ha, walang tulakan. Gawin nating medyo maayos ang lahat ha. At ito'y sa gitna pa rin na nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, bunsod na rin ang tensyon sa Middle East. Isasagawa po ang payout sa designated centers sa Calagang, Maynila. Magsisimula po yan ng alas 6 ng umaga. At makakatuwang po ng DSWD sa pamamahagi ng mga ayuda ang Department of Transportation kung saan inasang 139,000 na mga tricycle drivers ang makikinabang. Isasagawa po ang magkakasabay na payout sa 30 identified sites sa 17 local government units. Senyor Balita! 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sapat pa ang supply ng flagship program para po dito sa 20 bigas. Meron pa. Ayan, meron na. At ayon po sa kalihim, meron pang sapat na rice buffer at magandang ani ang ating bansa. At patuloy naman ang paggiling ng National Food Authority ng palay upang mapunan ang mga inventaryong ibinenta o binebenta sa mga kadiwa centers at iba pang distribution sites. Naunawaan niya ang pangamba ng publiko sa nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan, lalo na po sa mga mahihinang sektor. At
Pero ang pagkilos po niya dahil sa takot ay lalo lamang magpapalala po yan sa ating sitwasyon. At kaugnay nito, nagbabala naman ng DA at Food Terminal Incorporated na huwag abusuhin ang subsidized rice program ng gobyerno at ang hindi pangkaraniwang dami ng tao sa distribution site na nagdudulot ng maling impresyon na may kakulangan sa supply. Senyor Balita! Matala may report po si Celia Ortega Bueno sa Senado. Mga ahensya ng gobyerno pinagtitipid ngayon. Patuloy nga ang krisis dito po sa Middle East. Kaya hindi lang kami, pati kayo kailangan. Sama-sama tayo together. Okay, tingnan natin ang detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia. Dapat na maging agresibo sa paghigpit ng sinturon ang mga ahensya ng gobyerno. Ngayon nanganganib ang katatagan ng ekonomiya dahil sa epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang suwestyon ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Bukod anya sa sinimulang ipatupad na 4-day work week, dapat limitahan na rin ang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno. Tinukoy ng senador na limitahan ang mga official travel, gayon din ang pagbili ng mga bagong sasakyan at pag-upgrade o pagbili ng mga bagong kagamitan kung hindi iyon makatutulong sa pagtitipid sa petrolyo, kuryente at operasyon ng opisina. Dapat din anyang suspindihin ang mga non-essential activities at hikayatin ang carpooling at virtual meeting na tulad ng ginagawa noong COVID-19 pandemic. Sinabi ni Gatchalian na kailangan magtipid lahat sa pangunguna ng gobyerno ngayong may krisis sa enerhiya. Dito sa Senado, iiral na ang 4-day work week sa lahat at magiging work from home ang ilang kawani na mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celia Ortega Bueno. 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tingnan naman natin si Jen Patrolya, ang ating Patrol 38. Ilang oras bago ang libing, Senator Loren Legarda bumisita sa burol po ni ALC Group of Companies Chairman Cabangon. Ang detalye mula kay Jen Patrolya. Jen? Senyor, dumating sa burol ni ALC Group of Companies Chairman Boss D. Edgar de Cabangon the Heritage Park sa City si Senator Loren Legarda. Ilang oras bago ilibing siya Cabangon sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. Ayon kay Senator Legarda, nakikiramay siya sa buong pamilya Cabangon. Naniniwala rin ang senador na ipagpapatuloy ng pamilya ni Boss Cabangon ang mga nasimulan nitong gawain at advokasya. Narito ang tinig ni Senator Loren Legarda. Convey my sincerest condolences on the passing of our dear friend, Edgar, and the whole family. I pray for the eternal repose of his soul. I wish the whole family comfort during these difficult times. And Edgar was a very happy, always smiling, kind-hearted, and helpful and generous friend. And we know that his whole family will continue the work that he has done. Yan muna ang update mula rito sa Taguig City. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. At nagatid sa atin ng oras, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula po kay Jen, dumako tayo kay Raul S. Veras. Yung pong San Felipe Neri Church at Cemetery nakahanda na para po sa paghimlay kay yumaong si ANC Group Chairman Dominic Edgar Cabangon, ang aming pong mga boss, ang aming pong boss dito. Okay, tingnan natin ang detalye ng balitang yan. Mula pa rin kay Raul S. Veras. Raul? Nakahanda na ang San Felipe Neri Catholic Church, gayon din ang San Felipe Public Cemetery para sa paghihimlay sa labi ng yumaong si Chairman Edgar Cabangon. At sa initial na schedule, inaasahang alas 2:30 isasagawa ang misa sa San Felipe Neri Catholic Church bago ito dalhin sa San Felipe Neri
Public Cemetery upang ihimlay katabi ng yumaong ama na si Ambassador Antonio Cabangon Chua sa kanilang mausoleo sa loob ng San Felipe Neri Public Cemetery. Simple ang naging kahilingan ni Chairman Edgar Cabangon Chua na maitabi sa labi ng kanyang yumaong ama at yumaong lola para na rin sa pagbibigay ng huling respeto sa kanyang pamilya. Ang buong Cabangon family ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, mga kawani na nagsuporta, gayon din sa libo-libong mga kaibigan na nagbigay ng kanilang respeto sa yumaong si Chairman Edgar Cabangon Chua. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, simple lang may todo lakas, DWI. Yung iba ay nananangalian at yung iba po pakapi-kapi na. Ha? Pero kami po hindi pa ho nananangalian, mamaya po kami mananangalian. Habang patuloy po ang pag-atid namin sa inyo ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Sa patuloy namin pag-atid sa inyo ng mga balita, meron tayong PCSO Special Report. PCSO naggaloob po ng 465,000 na tulong sa Pequeña Casa de Nazareth sa ilalim po ng Institutional Partnership Program at narito po ang report mula po kay Angelo Baño. Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 465,000 pesos sa Pequeña Casa de Nazareth Incorporated bilang unang aprobadong kahilingan ng institusyon matapos itong kilalaning bagong partner ng ahensya sa ilalim ng Institutional Partnership Program. Formal na iniabot ni Lisa Grace Pagano, Gaming Sector Assistant General Manager ng PCSO, ang cheque kay Maria Donelia Hidalgo, Executive Director ng institusyon, sa seremonya na ginanap sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City. Sa kasalukuyan, inaalagaan ng Pequeña Casa de Nazareth ang 20 batang babae at nagbibigay ng medical, dental at psychological services upang matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan at kapakanan. Layunin ng IPP na suportahan ang mga kwalipikadong organisasyon upang mapalawak ang mga programang pangkawang gawa at maihatid ang tulong sa mas maraming nangangailangang komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Kaya sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Senyora! Tingnan natin si Patrol Day, Jen Patrolya. Nandun po siya sa lugar ng kinaroroonan po ng labi ni ANC Group of Companies Chairperson Cabangon. Tingnan natin, dadali na po ito sa Mandaluyong City at sa huling hantungan niya, tingnan natin ang report mula kay Jen Patrolya. Jen? Senior, umalis na sa The Heritage Park sa Taguig City ang labi ni ALC Group of Companies Chairman na Boss D. Edgar A. Cabangon. Bago ihatid sa kanyang huling hantungan, dinala muna o dadalhin muna ang labi Philippine Pari sa Mandaluyong City para sa funeral mass na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Pagkatapos ng misa, ililibing si Boss Cabangon sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong sa tabi ng kanyang ama na si ALC Group of Companies founder Antonio L. Cabangon Chua at ng kanyang lola na si Dominga Cabangon. Isinakay naman ang kanyang labi sa isang Maserati na inel-alok ni Rafi Jose Carlington, isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Makikita nga, senior, sa video dyan na si Boss AC Cabangon ang ayon nga sa nakalap natin na impormasyon, si Boss Cabangon nga ang kauna-unahang gumamit ng nasabing luxury car at nakikita rin sa video na hawak mismo ni Boss AC Cabangon ang larawan ni Boss Deac bago ang kanyang kabaong. At habang nasa hulihan naman ang iba pang anak at pamilya ni Boss Edgar. Yan muna ang update mula rito sa Taguig City. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat, Jen Patrolya. At nagatid sa ating oras ang 34 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nakatagdang i-anunsyo bukas, Marso 17, ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang halaga ng dagdag pasahe para po sa mga pampublikong transportasyon, partikular na po sa mga jeepney at mga buses. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, the second, dumaan po sa masusing pag-aaral ang nasabing hakbang at isinaalang-alang ang posibleng epekto nito sa mga mananakay at sa mga sektor ng transportasyon upang matiyak ang tamang balanse para sa parehong operators at commuters. Matatandang humiling ng dagdag na 2 piso ang ilang transport groups para po sa minimum fare ng jeepney. Senyor Balita! Halos kalahati po ng mga Pilipino ang nagpahayag ng distrust at disapproval kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayoriya naman ng mga Pilipino ang nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Bate po ito sa first quarter 2026, ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, 44% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos, 35% ang nagtitiwala sa kanya at 21% ang undecided. Ayon. At bagya namang mas mataas ang disapproval rating ng presidente na nasa 45%, 36% naman ang kanyang approval rating at 20% ang undecided. Samantala, sa 54% ang nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte, habang 26% ang hindi nagtitiwala at 20% ang undecided. 55% naman ang approval rating ni VP Sara at 27% ang disapproval at 18% ang undecided. At isinagawa ang survey noong nakaraang Pebrero 27 hanggang Marso 2 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents. Senyor Balita! 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakadagdang ilunsad ng transport groups na pisto ng isang nationwide protest at transport strike sa Marso 19. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng digmaan ng US-Israeli laban sa Iran. Ayon po sa piston, kasama sa mga pangunahing panawagan ng kanilang grupo ang pag-aalis ng VAT, excise at iba pang buwis sa gasolina. Gayun din, ang pagbabalik ng presyo ng gasolina sa 55 pesos kada litro at 5 pisong dagdag pamasahe. Mananatiling nakatutok sa DWIZ at 882 at Aliw Channel 23 para po sa mga karagdagang detalye. Senyor Balita! 38 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo mula kay Patrol 24, June Samson. Mahigit 3,000 tricycle drivers sa Maynila makikinabang sa ipamamahaging fuel subsidy. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, aabot sa 3,463 na mga tricycle driver sa Maynila ang unang mabibigyan ng fuel subsidy mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y bunsod ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sinabi ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente na ang kanilang tanggapan ang makakatuwang ng DSWD sa pamamahagi ng subsidiya para sa mga grupo ng transport sector. Nabatid ng listahan ng mga benepisyaryo ay magmumula sa mga tricycle regulatory unit at sa mga samahan ng TODA kung saan kinakailangan na magdala ang driver ng photocopy ng kanilang driver's license sa oras ng payout. Paalala naman ng MTSW, posibleng hindi makasama sa ayuda ang mga driver na kulang ang isusumiting dokumento.
Makikinabang dito ang mga tricycle drivers mula sa District 1 hanggang District 6 na pinaglaanan ng 17,315,000 pesos na pondo. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagatid sa ating orasan, 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy pa rin pagati namin sa inyo ng mga balita habang ang ilan po ay nanananghalian pa rin at yung iba pa kape-kape pa rin ngayong araw na ito ng Lunes. Samahan pa rin ninyo kami sa paghatid namin ng pangunahing mga balita. Samantala, kumbinsido ang isang constitutional law expert na walang naging epekto ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 elections sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines National President Domingo Cayosa, tila hindi na tinag ang mga kongresista dahil marami pa ring bumotong pabor sa sufficiency in substance at form ng reklamo laban kay BP Sara. Gayunman, aminado si Atty. Cayosa na hindi niya matiyak kung may epekto ang maagang proklamasyon ng pangalawang Pangulo sa Senado na magsisilbing impeachment court sakaling matuloy sa trial. Base dun sa mga pangyayari sa nakarang mga araw, mukhang hindi naman masyadong mubra. Kasi kung titignan natin yung boto ng mga congressman dun sa finding probable cause for impeachment dun sa committee, iisa lang ang hindi sumang-ayon. So mukhang hindi rin natinag ang mga politiko, yung mga taga-usig. Hindi natin alam dun sa mga senador kasi sila naman magiging hukom. Sa taong bayan naman, parehos pa rin naman kung pakinggan natin yung mga survey. Karamihan naman ng taong bayan gustong malaman ang katotohanan at mapanagkot kung meron man. So sa tingin ko, hindi masyadong effective yung ganun. Samantala, naniniwala si Cayosa na mas makakatulong para kay BP Sara kung personal itong haharapin ang mga reklamo laban sa kanya. Wala namang sinasabi na kinakailangan siya mismo. But of course, yun nga, kung hindi siya dadalo mismo, kasi marami dun sa mga paratang, diretso sa kanya, siya lang ang nakakaalam. Diba? Kasi nagsalita na yung mga tauhan nila, yung mga empleyado nila. Meron na silang mga testimonya, so there'll be nothing new. Siya sana makakadagdag ng kalinawan kung magpapakita siya. Tinig ng constitutional law expert at dating Integrated Bar of the Philippines National President Domingo Cayosa sa panayam po ng DWIZ. Senyor Balita! 42 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Suspensyon o pagbawas sa excise tax sa langis, malaking tulong sa mamamayan, partikular sa mga motorista ayon po sa isang mambabatas. Ang detalye na ihatid sa atin ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly? Senyor, binigyan diin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na malaking ginhawa para sa mga motorista at sa taong bayan ang suspensyon o pagbawas sa ipinapataw na excise tax sa langis sakaling sumirit pa ito sa 100 piso kada litro sa mga susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na halos patapos na ang Kamara sa panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin o bawasan nga yung excise tax. Batay sa panukala, aabot sa 6 hanggang 10 piso kada litro ang inaasahang makakaltas sa excise tax sa produktong petrolyo. Sakaling tuluyang ipatupad ang panukala, ito na anya ang kauna-unahang kasaysayan dahil sa nakalipas na mga panahon ay pinapayagan lang ang presidential intervention kapag ang average ng Dubai crude oil prices sa loob ng 3 buwan ay lumampas sa $80 kada bariles. Ibig sabihin nito, agang ipatutupad ang otorisasyon kahit hindi na maghintay ng 3 buwan. Paliwanag ng kongresista, hindi lang may hirap ang apektado ng krisis, kundi pati na ang mga nasa middle class, kaya kailangan ng ipatupad ang economic relief. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Nagatid sa ating orasan 44 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Bago tayo sa palasyo ng Malacanang. Turnover ng Learning Continuity Space at paglulunsad ng Yakap at Kalinga Karaban. Pinangunahan po ni Pangulong Marcos sa Cebu. Detalye mula kay Gilbert Fernandez. Gilbert? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover at inspeksyon ng Learning Continuity Space at ang paglulunsad ng Yakap at Kalinga Caravan sa isang eskwelahan sa Bugos City sa Cebu. Kasama ng Pangulo sa DepEd Secretary Sanay Angara sa aktibidad na layong tiyakin ang tuloy-tuloy na pag-aaral at mayatid ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante, guro at komunidad. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Learning Continuity Space, isang pansamantalang silid-aralan na itinayo matapos nga tumama ang malakas na lindol sa Cebu noong nakarang taon upang matiyak na magpapatuloy ang edukasyon ng mga estudyante. Kasabay nito inilunsad din ang Yakap at Kalinga Caravan na naghatid ng iba't ibang serbisyong panlipunan tulad ng libreng medical at dental services, check-up at pamamahagi ng gamot. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 8 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Target ng Department of Social Welfare and Development na isunod ang mga tsuper ng jeepney sa National Capital Region sa pamamahagi nito ng cash assistance. Ito ay bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target po nilang simulan ngayong araw na ito. Kailan daw? Lunes, Marso 23. Ayan. Lunes po yan, Marso 23, ang payout para po naman sa mga jeepney drivers na apektado po ng pagsirit ng presyo na nangis. Samantala, nilinaw naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez na hiwalay pa ang fuel subsidy na ipamamahagi ng DOTR sa cash assistance ng DSWD sa mga PUB drivers. Ayon kay Secretary Lopez, posibleng sa huling linggo naman ng Marso nila sisimula ng pamimigay ng nasabing subsidy para po sa mga epektadong tsuper. So, dalawang subsidy ito kung ganoon. Isa manggagaling sa DSWD at isa sa manggagaling sa DOTR. 50 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Mayroon po tayo mula kay June Samson. Petisyon laban sa mataas na garbage fee sa Maynila, ibinasura ng Korte Suprema. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, ibinasura nga ng Supreme Court ang petisyon na kumukwestiyon sa bisa ng Manila City Ordinance No. 9151 na nagtaas sa garbage collection fee sa lungsod ng Maynila. Sa resolusyon ng Supreme Court en banc, sinabi ng Korte Suprema na hindi natugunan ng petisyon ni John Barry Tayam laban kay Manila City Mayor Francisco Dumagoso at sa Manila City Council ang mga pangunahing requirements ng judicial review. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na walang legal standing si Tayam dahil residente siya ng Las Piñas City at hindi direktang apektado ng ordinansa na ipinatutupad lamang sa mga residente, negosyo at service agencies sa Maynila. Binigyang diin ng Korte Suprema na hindi maaaring ituring na taxpayer's suit ang naturang kaso dahil ang ordinansa ay isang regulatory measure at hindi buwis o revenue measure. Idinagdag pa ng Korte Suprema na nilabag din ng petisyon ang hierarchy of courts dahil direktang inihay nito sa Korte Suprema sa halip na dapat ay sa Regional Trial Court muna. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. Naghatid sa ating orasan 51 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, meron lang pong pa-anunsyo ang ating PAGCOR. Muling maghahatid po ng sayang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo event sa March 29. Panguna ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Grande, Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay.
hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro. At sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatanggap po ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro, at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi po ng layunin ng PAGCOR na makapagatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. At para po sa karagdagang detalye, maaari pong tumawag sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari pong bisitahin ang www.casino o .casino Filipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang mga updates. Senyor Balita! Tingnan muna natin ang report ni Jelly Mendez. Kapalaran ni BP Sara sa impeachment, nakasalalay daw sa nilalaman ng mga ebidensya ayon po sa Party List Solon. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, binigyan diin ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno na nakasalalay sa mga ebidensya ang posibleng pananagutan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa ikakasang impeachment proceedings. Opinion nito ni Jokno, kasunod na rin ang pahayag ni VP Sara na panibagong fishing expedition na naman ng Kamara ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Jokno, may pagkakataon ang Vice Presidente para itanggi ang mga aligasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng sagot at mga ebidensya sa ipinadalang Notice of Respondent ng Kamara. Iginiit ng kongresista na ang impeachment proceedings ang tamang venue para lumabas ang katotohanan. Para kay Jokno, malinaw ang kanyang motion na i-preserve ang documentary pieces of evidence at tiyakin ang seguridad ng isang testigo upang magampanan ng House Committee on Justice ang tungkulin na timbangin ang mga ebidensya. Matatanda ang hiniling ni Jokno sa Kamara na ilipat nga sa Justice Committee ang kustodiya ni Ramil Madriaga, yung dating personal aide ni VP Sara, mula sa kustodiya ng DJMP sa Taguig City. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, yung pong labi ni Mary Ann, yung pong OFWs natin na nasawi diyan po sa nagaganap na digmaan sa Middle East, diyan po sa lugar ng Israel. Ayun, nasa tahanan na po na niya, diyan po sa Basista, Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Liway Iparageri, diyan po sa Northern Luzon. Okay, Liway! Pagkaraan ng halos 2 linggo na paghihintay ng pamilya ni OFW Mary Ann de Vera, nasilayan na rin nila sa wakas ang kanyang labi, dapit hapon kahapon, araw ng linggo. Bandang 6:00 ng gabi, dumating ang labi ni Mary Ann sa kanilang tahanan sa bayan ng Basista sa lalawigan ng Pangasinan. Sa impormasyong nakalap ng DWIC Dagupan, dadalaw sa Basista sa pamilya ni Mary Ann si Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kurz. Kasama niya ngayong araw ang mga representatives mula sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers o DMW. Sila naman ay sasalubungin din ng Governor Ramon Gico III at iba pang opisyalis ng lalawigan at ni Mayor Jolly Resuello ng Basista. Patuloy naman ang pakiusap ng pamilya patungkol sa pagrespeto sa kanilang privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. May mga nakatalagang policemen mula sa Basista Police Station sa vicinity ng tahanan ng pamilya ni Mary Ann. May augmentation mula naman sa Provincial Mobile Force Company at mga Karatig Police Stations. Si Mary Ann ay namatay noong February 28 mula sa tama ng shrapnel mula sa sumabog na bomba. Ito ay nangyari habang dinadala niya ang kanyang inaalaga ang matanda sa bomb shelter. Dumating sa Pilipinas ang kanyang labi noong March 14. Mula sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon, Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Liway Iparagere, dyan po sa Pangasinan. Pero habang patungo na po sa pinaka-uling antungan ng ating boss na si Boss Edgar Cabangon, nais po natin bigyang pansin pa rin ang kanyang mensahe. A happy, good reminder
We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Thank good, thank God, thank God. Paalam sa ating butihing Boss Dominic Edgar Angeles Cabangon. At yan po ang kabuang mga detalye ng ating mga balita. Habang sa mga sandaling ito ay inihatid na po ang aming boss na si Edgar Cabangon sa kanyang huling hantungan dyan po sa lugar po ng public cemetery sa lugar po ng Mandaluyong City. At anytime from now ay magaganap na po ang paghatid sa kanya sa huling hantungan. Antabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang Pilipino kasama Tulay Pilipino. Ayun, Tulay Pilipino kasama po si Tony Rose Gaida at Drew Nasino. Sa loob po lamang yan ng ilang sandali. At siyempre, si Senyor Pacheco minsan po nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta!